Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Central Luzon Express Agenda. Title, Pondo para sa OFW. Viral ngayon yung video sa Bahrain na pinapalayas ang ating mga kababayang OFW, humihingi ng tulong sa Philippine Embassy. Walang pondo! Yan ang sabi ng Manila. Magsumbong kayo, kahit kanino kayo magsumbong. Oh, diba? Yung medyo masungit na empleyado ng migrant workers. O ito, may pondo para sa OFW. Kailang pautang. Ano bang nangyari sa nagkakahirap-hirap ng ating kababayan doon, gustong makauwi. Tapos may pondo sila, ipautang. Ay, nako. Maglalaan ng Department of Trade and Industry ng 2 bilyong pondo para sa OFW Negosyo Fund sa layong pautangin ang mga overseas Filipino workers na nais magsimula ng negosyo sa Pilipinas. Ayon sa DTI, ipatutupad ang programa sa pamamagitan ng DTI Small Business Corporation upang palawakin ang tulong pinansyal sa mga OFW bilang bahagi ng kanilang reintegration o pagbabalik sa bansa. Target ng programa na matulungan lalo ng mga OFW na napipilitang umuwi. Ayan, dahil sa hindi nasang pangyayari o tensyon sa ibang bansa upang magkaroon sila ng pagkakakitaan sa Pilipinas. Sa ilalim ng OFW Negosyo Fund, maaaring umutang ang mga kwalipikadong OFW ng 30,000 hanggang 20 million simula March 12, 2026. Kailan yun? Bukas o makalawa. Mayroon din isang taong grace period kung saan hindi muna kailangang magbayad ng capital at interest sa ilang loan products. Maaari ring bayaran ang utang sa loob ng hanggang 5 taon na may flexible payment option. Hindi na rin kailangan ng collateral para sa mga pautang na hanggang 5 million ayon sa DTI. Maaring mag-apply ang mga OFW sa pamamagitan ng DTI SB Corporation Money App sa web application ng So&So. Para sa karagdagang tulong sa pagbuo ng negosyo, maaring magtungo ang mga aplikante sa alinman sa 1,431 negosyo centers sa buong bansa o tumawag sa hotline 1384 para sa iba pang mga detalye. Ano ba itong nangyayari sa gobyerno natin? Ang immediate ngayon, repatriation. Kasi iba-iba ang level po ng tapang ng mga Pilipino at yung mga OFWs, iba-iba rin ang sitwasyon sa bawat bansa. May mga bansa na hindi masyadong apektado, kaya mga OFWs na, dito na lang kami, hindi kami uwi. Kaya mayroon talaga na takot na takot. Sa pagdinig ng Senado, as of March 6, merong nag-apply 1,416 na OFWs gusto nang umuwi, nangangailangan ng tulong. So, 6, 10 na ngayon. Baka ngayon, sobra 2,000 na. Mayroon talagang takot. Yun ang priority. Ang problema, nasaan ang pundo? Wala pa. Bakit nagsasabi na kayo, may 2 billion dyan? Pautang? Ano ba naman? Ano talaga itong gobyernong ito? Sabog ang walang isang direksyon. If I were the president, parang kay Tatay Digong noon, I think year 2020, nagkaroon na naman ng kaguluhan sa Middle East. Sabi niya, magnanakaw ako ng eroplano para maiuwi ko kayo. Ganun ba? Gagawin ang lahat kasi ang kasabihan natin, kung gusto, maraming paraan. Itong administrasyong ito, ay problema, saradong airspace, walang makalipad na eroplano. Nagrarason kagad, kahinaan talaga. Bakit ang ibang bansa
nakapag-repatriate na ang kanilang mga citizens. Indonesia, more than 10,000 of their citizens in Middle East na repatriate. Thailand, Malaysia, Bangladesh, Australia, China. Kanya-kanya ng repatriation, tayo wala pa. Kasi ang presidente, nagbibiyahe pa. Nagpunta pa sa UN Assembly, nagsalita on women, rights, kung ano pa, welfare. Tapos papatigil daw niya ang giyera. Ang kanyang mga gabinete, wala na, kanya-kanyang diskarte. Ano ba yan? Pautang. Mama na yung pautang, pauwiin niyo muna. Yung mga gustong umuwi. Tingnan natin ang reaksyon ng mga tawa. 28,000 ang nag-react. 27,000 ang tumatawa, 201 ang galit, 957 lang ang nag-like. So, halos 1% lang ang nag-like o natutuwa sa ganitong style ng gobyernong ito. 99,000 wala nang naniniwala sa gobyerno. Kaya sabi ni retired Justice Tiham, the Philippine government or administration ni Marcos has failed the Filipino people para tugunan ang pangangailangan. Ang immediate need is repatriation. Kaya nagtatanong si Senator Marcoleta sa Senate hearing, where is your urgency? Bilisan nyo naman. Anong sagot ng Secretary ng Migrant Worker? Wala. Basta, ongoing daw. Ongoing. Yung kapwa nating Pilipino doon, kung saang bansa yan natatakot, hindi na nakakatulog sa takot. Kanya-kanya kasi tayong level ng tapang. Kailan nyo ba matutugunan? Kung nagawa ng Indonesia 10,000 residents or citizens, bakit hindi magawa ng Pilipinas? That's because of leadership. Weak leader talaga meron tayo. Sayang, hindi tayo nakinig sa ating Tatay Digong noon. Kaya tayo ngayon, sisihin din natin ang ating sarili. Anyway, aasa na lang tayo na mapatigil ng presidente ang giyera dahil yun ang purpose niya na nagpunta sa UN para daw patigilin ang giyera. Good luck po, Mr. President. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ug karon human na gyud pag-atop sa balay ni auntie ug maayo na gyud nga tan-awon. So dili na sama gani nga mga buslot na ang yangiro. So karon maayo na. So kini si auntie usan ni siya kabalo nga wala na niya kakayahan sa pagpuli sa iyang atop apan karon nalipay siya nga natagaan siya giro. Salamat nga napulian na gyud akong atop. Mabainting ko na ni katuig. Nagayag na. Oo. Salamat sa Ginoo ang naghatag ani. Oo. So pila na di auntie ka tuig nga nabalo ka na? Upat pa man na bulan. Upat pa ka bulan. Oo. Oo, so kuan gyud auntie ba dugay-dugay nang wala mo nakapuli og atop, namatay na lang si uncle. Oo, dugay-dugay na. Among atop. Oo. Lagi. So pila ka buki mong anak ante? Upat. Upat. So tanan na nakapamilya ante. Tanan na. Ay, so ang nagpuyo karon, ikaw ra sa imong balay nagpuyo karon. Ako ug akong mga apo. Ikaw ug ang imong mga apo. So pila na day imong edad ante? 57 o 55. 55 ka na. Oo, so kuan na gyud ante ba? Pila na ka buki mong apo ante?
unom. Unom na. Oo, sige. So, salamat kay ante. Salamat sa paghatag sa sin. Oo. Kaya makabidyo.